Ang unang gala ni Divina. Malalim na ang gabi at matutulog na sana si Divina, ngunit isinama siya ng kanyang mga kaibigan upang pumunta sa isang disco. Si Divina ay ang kambal na kapatid ni Kaganap at si Divina ay may butlig sa kanyang leeg. Si Divina ay may makintab at straight na buhok. Pagdating nila sa San Antonio, MacArthur, Leyte ay agad naman sila nagpatatak. Ito ay ang katibayan na sila ay nagbayad kasi minsan nag-over the bakod na lang itong sila Divina. Nung nakakuha na sila ng pwesto at nakarenta na ng mesa, ay agad namang kinuha ni Angel Kapunkels ang kanyang mga dalang mga pagkain galing sa lamay. Charot! Ang totoo ay ang mga pagkaing dala ni Angel Kapunkels ay galing sa isang kaarawan ng kanyang kaibigan. Ewan ba dyan kay Angel? Halos dalhin na lang niya ang buong handaan at doon na lang sa kanilang bahay maghanda at magparty. Medyo wala pang ang tao pagdating nila Divina dahil ang mga tao ay nasa labas pa, naghihintay ng open gate. At sinimulan na nga nila ang inuman. Mas maaga, mas mainam para mamaya mamanhid na lang ang kanilang mga lalamunan at wala nang sakit kung hipaslakan. Charot! Itong si Divina ay may pagkalamot. Inuuna muna niya ang sumsumels bago uminom. Inuna munang isinubo ni Divina itong lechon. Pak! Ang laki ng bunganga ni Divina. At ayon kay Divina, 100% na masarap yung lechon. Lalo na kung libre ito. At ayan na nga, nahuli na ng ininom ni Divina ang kanyang inumin. Mas inuna pa talaga niya ang sumsumels. Paborito din ni Divina ang Red Horse, lalo na kung libre ito. Nanunuot ang lamig ng Red Horse sa lalamunan ni Divina at ayon sa kanya, 100% na masarap ang Red Horse. Habang umiinom si Divina ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan na kumakain. Ewan ko ba dito kay Angel, galing naman siya sa karawan pero bakit gutom ang baklang to? At si Jerzel naman ang tanggero. Naisipan ng dalawang magkaibigan na mag-cheers. Ang saya nila tingnan, no? Akala mo naman hindi nagpaplastikan. Ngayon magkasunduyan sila. Mamaya, pag mag-agawan sila ng mga booking, magsasamutan ang dalawang yan. O diba, hindi pa na nga nangahalahati yung ininom nila? Sumsumils na sila. Ano to? Mukbang? Hindi inuman? Ganyan yan sila. Isang tagay, 10 beses kung mamulutan. At hindi yan talaga sila magpapatinag hanggat hindi maubos ang pulutan. Kaya naman, hindi talaga lugi kung masama talaga ang dalawang ito. Kaya sa may mga balak, imbitahan ang dalawang ito. Nako, magsisisi lang kayo dahil ubos talaga ang handaan nyo pag sila ang kasama nyo. Habang si Andrew at si Divina naman ay aura-aura lang, nagpapaganda. At makalipas ang ilang tagay ay sumayaw na ang mga kaibigan ni Divina. Pak, aura dito, aura doon, pak, o diva. Pero hindi nagagalaw yung buhok ni Divina. Yung panahon na yan ay sila pa lang yung nasa gitna na sumayaw dahil yung iba ay nahihiya pa. Akala mo naman may hiya. Baka pumunta lang yung mga bisita dyan para umupo, hindi sumayaw. Nung nakaupo na ulit sila Divina ay may napansin si Divina. Itong mga batang to sumasayaw. Mga yung edad nasa 8 to 13 years old. Naalala ni Divina nung kabataan niya na hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang kaya tumatakas pa itong si Divina. Laking gulat nila Divina na biglang, pak! Nag-run out! Ano ba naman yan? At bigla ding naloka ang mga tao, nagsilabasan na lang sila. Buti na lang may solar yung gym nila, kaya naman nanugbalik agad yung kuryente. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya itong sila Divina na mag-change venue dahil wala daw justice doon sa San Antonio. Sunod nilang pinuntahan ay ang barangay Pinukawan ng Javier Leyte. Mainit ang pagtanggap ng mga tao kina Divina sa barangay na ito dahil close na close sila kay Angel. Paano kasi si Angel ay taga dyan mismo sa lugar na yan. Kaya naman, hindi mawawala na pakuritsyahin itong si Angel. At syempre, yung pares niya ay lalaki. Hindi pwede babae kasi masusuka si Angel.
Aba naman, nagulat si Divina. Biglang nagkapera itong si Angel Kapungkes. Kanina wala naman niyang pera dun sa San Antonio. Saan kaya galing yung pera niya? And of course, hindi mawawala ang suporta ni Divina. Pak! Sige Divina, abwag now, purita tomorrow. At nagtapos ang gabi at umuwi ang mga kaibigan ni Divina na may ngiti sa labi. Dito nagtatapos ang ating kwento.